Natin for tonight ay, ang title po niya ay A Place Called, yan, A Place Called Heaven. Ayan po yung title natin o pag-aaralan po natin sa gabing ito. Yan. Kung nung nakaraan po, ayan, sa mga sumama po sa Las Piñas, ayan, di ba naranasan natin yung tinatawag na Journey to the Father's Heart. Ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay patungkol naman po sa langit. Yan. Our inevitable journey to heaven. Kaya, huwag na natin patagalin pa po yung ating topic for tonight. And syempre, alam ko naman na yung bawat isa ay patuloy na itatouch pa din ng Lord sa gabi dito. And sabi nga dito, why should we study what the Bible teaches about heaven? Ayan, sabi po, bakit daw ba kailangan nating pag-aralan kung ano yung sinasabi ng Bible about sa heaven? Di ba kahapon, sa mga umattend po sa service natin and even sa GMIT, ng Sunday service natin kahapon, tinapik po ni Pastor yung about sa hell. Excuse me. And actually, yan, di ba, tama naman talaga yung sinasabi ni Pastor, di ba, about sa hell kahapon. Tutuusin, ayaw naman talaga nating lahat, di ba, na mapunta ng impyerno. Sino ba dito yung gusto mapunta ng impyerno? Sige nga, wala naman po, di ba? And sa tutuusin, kung tutuusin, ang gusto talaga natin, mapunta talaga tayo ng langit, di ba? Yun naman talaga yung pinaka-desire natin, na mapunta tayo ng langit, pero at the same time, ayaw naman natin mauna tayo. Wait. Ayan, ayaw naman nating mauna tayo. Pero at the same time, di ba, yun naman po yung yun din yung pinaka-desire naman talaga natin. Nag-feedback ba ako? Wait lang po . Ayan. Sorry po sa distraction. Ayan. And sabi nga dito, next. Sabi dito, paki-next po natin yung slide. Ayan. One reason is that if we know we belong to Jesus, our journey to heaven is most certain and relatively soon. Sabi, isang bagay daw ba? Bakit kailangan natin pag-aralan yung about sa heaven? Isang reason dyan is yung, sabi nga, yan, sabi nga dito, one reason is that if we know we belong to Jesus, our journey to heaven is most certain and relatively soon. Yan. Sabi, alam niyo, ang Bible, sinasabi talaga yung about sa langit. Diba? Alam naman natin yan. Napakaingay din naman ng Bible pagdating sa langit. And sabi din dito, our inevitable journey to a new destination called heaven. Yun daw yung inevitable, o diba, o sa madaling salita, yung certain, diba, mangyayari talaga, na yung journey natin, yung sa next destination natin, that is yung heaven. And sabi nga din sa Ecclesiastes 9:12, yan, pakilex po, sabi dyan, for man also does not know, basa nyo ba, his time of death, yan daw yun, like fish caught in a treacherous net, yan, sino makakapagsabi, ang isang isda, di ba, mahuhuli siya, or isang ibon, di ba, caught in the snare. So, the sons of men are ensnared in an evil time when a dark cloud suddenly falls on them. Yan, di ba? Sabi dito, the fact that life, the fact that life on earth is very brief motivates us to use our time wisely. Again, yung katotohanan naman talaga, yung buhay, di ba? Kumbaga short lang yan eh. Gaya ng sinasabi ni Pastor kahapon, di ba, about sa hell, na timely din naman, ito rin naman yung topic kasi no last time na sinabihan kami sa mga magtuturo, ito talaga yung parang nililigsakan ng Lord na i-topic natin about sa heaven. And sabi nga, di ba, nung nakaraan niya. Kasi di ba alam naman natin na kumbaga short lang talaga ang buhay natin. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay, di ba? And nung nakaraan niya, parang nagsunod-sunod kasi yon na parang dalawang katrabaho ko yung namatay. Yung sa isang katrabaho namin, yun yung pinuntahan namin na burol. Tapos, doon ko nalaman, pagpunta ko ng burol niya, doon ko nalaman, grabe, napakamahal palang mamatay. Yan, ang mahal-mahal palang ang mahal pala, ang gastos palang mamatay. Kasi, imagine niyo ha, yung gastos sa yung gastos sa kabaong, yung gastos sa, even sa hotel, di ba, sa pag-makeup, service, yung gastos sa lupa, magkano pa yung bayan doon. And ang dami pa, akala natin parang ganun-ganun lang, pero
kahit pala sa kamatayan ang gastos, di ba? Parang habang nabubuhay nga tayo, parang isipin natin ang gastos naman ano, habang gastos sa mga bilihin, gano'n. Pero kahit nga sa kamatayan, ang gastos din pala. Kaya nga parang doon ko na-realize, kasi nakakwentuhan ko yung ano, yung asawa nung katrabaho ko dati. Doon ko nalaman kaya nga yung mga tao, di ba, kumbaga, tinitake nila yung mga safety per life plan ba yun, yung mga ganun. Kumbaga, nagre-ready na sila sa kamatayan nila para hindi sila maging burden dun sa mga may iwanan nila. And, and yun nga, kaya nung nakakwentuhan ko yung ano, nakakwentuhan ko yung asawa nung katrabaho ko, grabe, nagulat ako yung parang yung price nung ano, nung nagastos nila dun sa all in all. Parang umabot ng 80,000 yung gastos nila. Eh, sobrang average lang nung ano, nung pinakagastos nila. Kaya isipin grabe, no? Parang yung 80,000 din, makakabili ka na ng brand yun na, ano, na motor. Diba, ang dami mo lang mabibili dun sa 80,000 na yun. Pero, even sa kamatayan, ganun din pala kagastos. And yun nga, kasi di ba, wala naman talaga tayong ano, katiyakan sa buhay. That's the reality. Yan, di ba? Wala tayong katiyakan sa buhay. And sabi nga dito sa verse ka natin, nakalagay dito sa Psalms 90:12, sabi dito, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Di ba? Imagine niyo, even yung verse ka sinasabi sa atin, di ba? Teach us to number our days. Di ba? Kung tutuusin niyo talaga, di ba? Ang buhay natin, maiksi lang. Yan, di ba? Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari, di ba, sa mga susunod. And the choices we make in this life drastically impact the next life God has prepared for us. Lagi niyo po itong tatandaan, mga kapatid. The choices we make in this life drastically impact the next life God has prepared for us. And sabi nga, di ba, ay wala pa po. Yan, and sabi nga, di ba, yung mga choices daw na kumbaga ginagawa natin or kinocommit natin sa mga sarili natin, yung mga decisions, sa mga ginagawa natin, alam nyo, makaka-apekto yan, mag-impact yan sa next life, di ba, na kung sa pinrepair ng Panginoon sa atin, di ba? The choices we make today, di ba, mag-impact yan sa mga sa plano ng Panginoon, sa next life natin, di ba, sa plano ng Panginoon na prepare niya sa atin. And sabi nga, the more we think about the next life, the more effective we become for God in this life. Kapag iniisip mo lagi yung patungkol sa langit, alam niyo ba, hindi tayo parang paralax na lang kapag iniisip natin yung kung gaano ka-amazing, di ba, yung sa langit, kung gaano ka-beautiful sa langit, kung ano yung mga pwede natin gawin sa langit, di ba? Hindi tayo para makaprente-prente. Kasi nga, ganun ka-glorious yung langit na to the point na na-excite ka, hindi ka patenga-tenga sa ginagawa natin ngayon. And sabi nga din dito, ngayon kaya nga ang tanong ko sa inyo, ito lang, short lang naman. Yan, gaano natin kadalas iniisip yung langit? If ever ba, naisip mo na ba, paano kayo ng family nyo, kapag nasa langit na kayo, magkakasama ba kayo, or tayo? Ngayon, kung gano'n na yung naiisip nyo, o hindi pa, di ba? Or possible, hindi nyo pa naiisip yon yung patungkol sa langit. Ano yung mga sa tingin nyo, pwede nyong gawin ngayon sa buhay mo, or sa buhay nyo, na makakapagbigay ng certainty dun sa promise ng Panginoon, effectiveness mo habang nandito ka pa sa mundo. Kung parang feeling mo, hindi mo pa alam yung sagot sa tanong mo. Sige, keep mo muna ha. Along the way, check natin kung masasagot mo yun, yung tanong ko nga na yun. Keep nyo muna yan. And sana, I pray, di ba? Ito rin yung maging prayer natin sa Panginoon na kapag nag-ask tayo sa Panginoon, sabihin natin, Lord, tulungan mo akong ma-realize na short lang yung buhay. Di ba? Kung tutuusin, hindi natin alam, hindi natin ma-expect kung ano yung mga mangyayari pa. And imagine niyo ha, parang nung mga recent, alam ko kung parang updated tayo sa mga bali-balita. Pero imagine niyo, we are part of the history na. Yung mga nangyayari before na yung mga nangyayari ngayon na hindi pa nangyayari before, imagine niyo, tayo na yung nakaka-experience doon. And we are part of the history. Kaya, hindi natin alam. We don't know, di ba, kung gaano ka-short yung buhay. Kaya yun, sana yung maging prayer natin na sabihin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako ma-realize na short lang yung buhay. Kaya tulungan mo ko, Lord, na spend yung everyday life ko in a way that honors you. So, ganun yung maging prayer natin sa Panginoon na alam natin na dahil na short yung buhay, nawa yung mga everyday na ng pamumuhay natin, we live to honor God.
diba, na maging pleasing tayo sa harapan ng Panginoon. And sana, ganun yung maging prayer nila. Sabi nga din sa John 14, 2 to 4. John 14. Okay, ayan. Sabi sa John 14, ano yan? 2 to 4. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I am going. Church, di ba, yun naman talaga yung sinasabi ng Bible, di ba? Heaven is a prepared place for a prepared person. Di ba? Yun din yung ano, di ba, lagi tinuturo nga sa atin. Di ba na ang heaven, prepared place yan eh. Kumbaga hinanda yan. Niready mismo yan ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo din, di ba? Dapat maging prepared din tayo sa pagpunta natin, di ba? Yung itong buhay natin ngayon, itong ginagawa natin ngayon, di ba, sa mundo, di ba? Nawa, yung ginagawa natin, kasi alam naman natin mag-impact talaga yan sa future natin, di ba? Sa eternity. Lagi niyo pong tatandaan nyo na whatever we do today, di ba, mag-impact yan sa eternity. And sabi din dito, ano nga ba yung mga possible na motivation natin for effective living? Diba? Kilala nyo ba yan? Yung mga nandyan sa picture. Sige nga, pa-thumbs up nga kung sino nakakakilala dun sa mga picture niyo. Sa tingin nyo, sino yan? Yan, diba? Saan sila nabanggit? Sige nga, check natin. Saan sila nabanggit sa Bible? Yan. Diba pa, particularly nabanggit po sila sa Hebrews 11. Ayan, yung mga tinatawag na tawag dito, Hall of Faith. Yan, yung mga tinatawag na sila yung mga nasa Hall of Faith. And sabi din dito, etong mga taong to, focus sila sa future country. Kasi di ba, mababanggit yan dito sa Hebrews 11:13. Yan, all these died in faith without receiving the promises, only having seen them and having welcomed them from a distance, and having knowledge that they were strangers and exiles on the earth. Diba? Imagine niyo, itong mga tao to na nabanggit sa Hall of Faith, kung tutuusin, di ba, hindi naman talaga nila na-receive yung promise. Pero imagine niyo, di ba, ang focus nila, yung eternity talaga. Yun yung pinaka-focus nila, yung future country God has planned for them. At alam niyo ba, dahil nga, doon sila nakafocus. Sa heaven sila nakafocus. Doon sa promise ng Panginoon sila nakafocus. Diba? Yun mismo, yung naging motivation nila para magkaroon ng obedient life. And imagine nyo, nawa, ganun din sa atin, diba? That we are focused in heaven. Nawa, maging motivation din natin yung heaven para talaga magkaroon tayo ng obedient na buhay. And same kay Apostle Paul, sabi nga dito, naiintindihan ni Paul na ang citizenship niya ay sa langit. And, yan pa next po, may picture dyan si Paul. At kaya siya nasa lupa, during the time na yun, na namumuhay pa siya sa lupa, o namumuhay pa siya sa mundo, di ba? Imagine niyo, kaya siya nandun pa para i-fulfill ang kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ. He is my source of joy, my reason to live. And to die is gain, for I will be with Him in eternity. Imagine niyo, alam niyo naman talaga di ba? That He will be with Jesus in eternity. Pero while living dito sa earth, di ba, anong ginawa ni Paul? Knowing na anong citizenship niya, di ba, sa langit. Knowing na may citizenship sa langit. Pero hanggat nandito pa siya sa mundo, pinulfill niya yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Nagagano din tayo. Sabi nga sa Philippians 1:23 to 24, but I am hard-pressed between the two. I have the desire to leave this world and be with Christ, for that is far, far better. Yet to remain in my body is more necessary and essential for your sake. Na sana ganun din yung maging prinsipyo natin sa buhay, no? Gusto naman talaga natin, langit tayo, pero sana hanggang nandito pa po tayo sa mundo, i-fulfill natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen po ba dyan? At kahapon sa YA nga din, di ba? Parang isang pinagawa sa aming activity ni Sarah.
Yung ano, parang pinag-group kami according dun sa mga ministry namin na gusto namin maging ministry or sino yung mga yun nga, yung mga magkakasama kami, pinag-grupo kami. And sana yung mga, kasi isa doon parang pina-sketch sa aming drawing gano'n. Yung ano, yung mga pangarap namin para kay Lord. And nawa, di ba, hindi lang siya mangyari as an activity. Nawa, mangyari talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin, di ba? Yung mga pangarap natin para kay Lord, yung mga gusto natin gawin para kay Lord, nawa, mangyari talaga siya. And I pray na yun talaga, di ba, fulfill natin kung ano yung kalooban, kung ano yung will ng Panginoon habang nandito pa tayo. Again, life is short. Teach us to number our days, O God, na para malaman natin, di ba, kung ano yung mga dapat natin gawin, na hindi na tayo para magpa-prende-prende. Sabi din dito yun nga, sabi, kasi sabi nga dito, I believe na kapag naka-focus tayo sa mga makalangit na bagay, iniisip mo yung langit mismo, ha? Doon mo ma-realize na short lang yung buhay. And sabi yun, focusing on heaven reminds us of the brevity of our life on earth. Let's look at our family. Kayo mismo, di ba, sa mga tahanan nyo ngayon, di ba, turn around, di ba, i-turn nyo yung mga paningin sa mga pamilya nyo, sa pamilya mo kasama mo ngayon, sa mga kaibigan mo kasama mo ngayon, di ba? Imagine mo ha, hindi naman talaga, kung tutuusin, una mong na-meet yan, hindi naman ganyan agad itsura yan eh. Kundi talagang tumatanda tayo. Parang parang last year yata yun. May time na tinignan ko yung mga adult sa tawag dito, sa church. Akala ko tinignan yung mga mukha ng mga adult namin sa church. Tapos parang may part sa akin na, parang may part sa akin na ano yung heart ko. Parang nakirot ng ako, na gano'n ng konti yung heart ko. Kasi parang nung tinignan ko sila, grabe, yung mga nanay namin dito, hindi na pabata. Hindi, kita na yung mga wrinkles, kita mo talaga na aging na talaga, yung tumatanda na talaga, di ba? Kahit naman tayo, di ba? Even yung mga anak natin, di ba? Hindi naman yan forever. Gustusin lang di ba? Hindi naman yung forever. Kasi, di ba, imagine nyo, tumatanda at tumatanda tayo. And, check nyo pa din, di ba? Kung yung mga families ba natin, ano na bang status nila spiritually, di ba, nakaka-receive na rin ba sila ng salita ng Panginoon, nagsashare na rin ba natin sila? And yes, di ba, alam nyo, we can be rewarded sa mga activities natin sa school, sa church, may mga awards tayo, may mga may mga pang-prize tayo, di ba? Sa trabaho natin, may mga promotions tayo na experience, di ba, na tatanggap natin yung mga promotions natin. Pero, yun ba talaga, yung madadala natin sa langit? Kahapon, grabe, nakot ako dun sa sinabi ni Pastor Hem, yung about nga dun sa prayer ni Camille Paz, na tutusin, hindi naman talaga natin madadala yung mga bagay-bagay talaga dito sa mundo, kahit yung mga natin, mga wealth natin, kumbaga ganyan. Ang tanging madadala natin sa langit, di ba? Yung family natin. And ilan pa kaya sa atin, yung mga pamilya natin, na wala pa talagang salvation, wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Kasi yun talaga yung realidad ng buhay at realidad ng spiritual na buhay. Hindi yung mga achievements natin, promotions natin, yung madadala natin sa langit. Pamilya natin, kamag-anak natin, kaibigan natin. Sila, yung pwede nating madala sa langit. And sabi nga dito, sa next po natin, may we allow Christ to work through us as our understanding of life's brevity influences how we shape our day. Diba na i-allow natin ang Panginoon na mag-work talaga through us. Enough of those times, diba, kahapon about hell, ngayon about heaven naman, yung itinatopic natin. Kung tutuusin, wala na tayong dapat pang kumbaga withhold na mga katuruan, diba? It's time na even yung mga families natin, masyaran na rin sila. At baka may magtanong sa inyo ha, paano po ba mamumuhay sa dalawang mundo? Imagine nyo, we are citizen in heaven. O sabihin sa akin, citizen din ako ng earth. Paano nga ba? Simply, ask the Lord to help you focus in heaven while being effective on earth until He calls us home with the Lord. Yun po talaga. Ask the Lord to help us focus in heaven. And while
focusing in heaven, maging effective tayo dito sa mundo. Maging effective tayo sa mga kamag-anak natin, sa mga pamilya natin, sa mga kapatid natin, o sa mga kaibigan natin, until tawagin tayo ng Panginoon. He calls us home with the Lord. And alam niyo ba, sabi rin dito, heaven helps us prepare for judgment. Sabi sa Matthew 7:13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it, but small is the gate, and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. And there are few who find it. Diba? Few lang daw yung nakakakita nun who find it. And sabi ni Jesus, alam nyo, merong dalawang road that leads to a very different destination or very different parang way. Diba? Yung parang final destination niya. Yung isang road leads to eternal death. And sabi ni Jesus, most people are on that road. Imagine niyo yung topic ni Pastor kahapon about sa hell. Parang ulan nga daw description sa hell. Kasi ganun daw kadami yung mga taong napupunta sa impyerno. And sabi ni Jesus, most people are on that road. And evaluate yung maigi, magkaroon tayo ng Christ-like realization sa gabing ito. And think of your family. Ilan pa sa atin, di ba? Yung kailangan talaga mag-take ng mga pamilya. O sige, ganito. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano ba magkaroon ng certainty sa hell. Gusto niyo ba yun? Magkaroon ng certainty sa impyerno. Madali lang naman, sabi dito, do nothing. Kayong kumilot. Huwag niyo share yung family niyo, huwag tayong mag-Bible study, huwag tayong gumawa ng mga kalooban ng Panginoon. Do nothing. As in, gawin mo kung paano ka namuhan. Diba, kung nung sinner ka pa. Kasi alam niyo, sabi nga dito, we were all born on the road leading away from God. Totoo yun talaga yun. Yung sinasabi nga sa one-to-one. Yung tinuturo sa one-to-one, diba? Na-deserve natin yung destination na yung deserve natin yung kumbaga yung hell. Para ito nga daw yung yung destination nga daw ng mga tao na wala talagang pagkakakilala sa Panginoon. And imagine niyo, yun naman talaga yung tinuturo talaga sa one-to-one, di ba, na deserve natin na mapunta ng impyerno pero hindi naman talaga binigay ng Panginoon. Kaya nga may heaven eh. Ito naman yung hindi natin deserve pero binigay ng Panginoon sa atin. And thankfully, yun naman yung isa pang road to eternal life. Eh kaso di ba, yun nga, ang na-impart sa atin, ang nalaman kasi natin, destined tayo mapunta ng impyerno dahil nga sa mga kasalanan na gawa natin. So, paano gagawin natin? Sige, basahin natin itong actually. Ay, wala pala yun. Yan, sabi nga dito. Ayan, sabi nga dito, yung picture na yan, sabi dyan, make a spiritual U-turn. Diba? Yung sabi nga din dito, diba, na tayo daw, kung feeling natin, diba, na parang andito tayo sa way or sa path, diba, na kumbaga makasalanan, make a spiritual U-turn. It is your time to make a spiritual U-turn. Diba? The Bible says, the only way you will go to heaven is to get off the road you are on. Repent and put your faith in Jesus to lead you to heaven. Ayan, yan yung sabi sa next slide po. The Bible says the only way you will go to heaven is to get off the road you are on. Repent and put your faith in Jesus to lead you to heaven. Ang sabi dito, ang description pa next po. Ang description ng Bible, yan, pa next pa po. Yan, sabi dito, the word repent means a change of mind. Yan. Means a change of mind that leads to a change of direction. Kaya nga, di ba, make a U-turn, a spiritual U-turn. Kasi, ang repentance nga, pag nag-repent tayo, it is a change of mind that leads to a change of direction. And, yeah. And sabi nga, next din po. Jesus, at John 4:18, Jesus said to him, I am the only way to God, and the real truth and the real life, no one comes to the Father but through me. Yan, di ba? Sabi, merong two gates. One that opens eternal death and one that opens eternal life. As brief as this life, as short as this life, the choices we make
The choices we make now impact our eternity forever. Yan. Lagi yung ano yun, i-quote nyo sa sarili niyo yan. The choices we make now impact our eternity forever. Tanong, saan road ka ngayon? Ano ka ba sa road to eternal death or road to eternal life? Ngayon, kung aaminin mo sa sarili mo that you are on the road, on a road, di ba, na sinful life, you are currently on that road, di ba, ang question ko ngayon sa iyo, will you make a spiritual U-turn? At isa pang tanong, sabi dito, do our works really matter on earth? Paki-next po. Yan, nagmamatter ba talaga sa earth yung mga ginagawa natin? Sabi, si Apostle Paul daw, in-explain niyang mabuti yung pagkakaiba ng, yung our works pa next po, our works before salvation and our works after salvation. In-explain daw mabuti yan ni Apostle Paul. And sabi nga, so, ito yung explanation niya. Yung works before salvation, in-explain niya yan sa Ephesians 2:8-9. Yan, tama po. And Ephesians 2:8-9. Sabi dyan, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not of yourselves, but it is the gift of God that is a result of works so that no one will boast or take credit in any way. Yan po yung explanation ni Apostle Paul sa work before salvation. Kasi nagmamatter din yung question natin, nagmamatter ba yung mga works natin sa earth? And eto nga, sabi nga din, baka kasi may baka kasi may magsabi sa akin, sige, magpapagawa ka sa mga wala pang salvation or wala pang pagkakaligtas sa Panginoon. Baka may magsabi sa akin, sige, magpapagawa ko ng orphanage para maligtas ako. Hindi po ganun yun. Actually, mas nagets ko nga si Apostle Paul, nakalimutan ko yung nabasa ko ng before. Mas nagets ko siya, alam niyo yung story ni Apostle Paul nung time na nabulag na siya sa Damascus. Papulo siyang road to Damascus. Di ba nabulag si Paul noon? Tapos after na mabulag, inakay siya papuntang Damascus. Sige, tingnan natin kung saan nakakaalam. Patay po. Sino yung unang tao na nakita ni Apostle Paul? Sino yung unang tao na nakita ni Apostle Paul? Sana nakakaalam, diba? Ang unang tao na nakita ni Apostle Paul ay si Ananias. Diba? Tama ba ako? May mali. Pero si Ananias, diba? And alam nyo ba, si Ananias, yung name ni Ananias, yung word na Ana doon, ang ibig sabihin po nun ay grace. And grabe yung parang nabasa ko to, nung na-realize ko nga itong bagay na to. Imagine niyo, yung time na nabulag si Paul, di ba, imagine niyo, persecute yung mga Christians. Tapos nakita niya, unang tao na nakita niya si Ananias. And parang ang explanation dito, ang unang niya nakita, grace ng Panginoon. And grabe, sobrang touch ako noon nung nalaman ko yung ganong ibig sabihin nun na totoo naman talaga yun, di ba? We're once blind, di ba, bulag tayo before. Doon sa nakita natin, yung grace ng Panginoon, na-receive natin yung grace ng Panginoon. Doon tayo nakakita. Doon tayo naniwala. And same, di ba, kay Apostle Paul, bulag siya before, nakita niya si Ananias, nakita niya yung grace ng Panginoon, doon siya nakakita. Grabe yung parang grabe yung ganong, kumbaga, realization or explanation sa atin na para mas maintindihan natin kung gaano yung grace ng Panginoon sa atin. The next naman, sabi dito, after ng salvation, work after salvation. Yan, sa Ephesians 2:10. Sa Ephesians 2:10, sabi niya, for we are His workmanship. Ayan, pakipasa na lang po kasi may sumaba. Sabi dito, before we became Christian, our works were sufficient. Next po. And our good work, wait lang. Yan, sabi, before we became Christian, our works were sufficient to condemn us before God. Before daw tayo maging Kristiyano, before tayo magkaroon ng salvation mula sa Panginoon, yung works daw natin, yung mga ginagawa natin, sufficient yan to condemn us before God. But after we are saved, our good works are sufficient to commend us to God. Diba, imagine nyo, ganyan siya. Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians, ito yun, 5:9-10. Therefore, whether we are at home or away from home, it is our ambition to be pleasing to Him. Once, diba, na na-receive mo na yung salvation na gagaling sa Panginoon, hindi naman pwede talaga mag-i-stop ka na lang eh. Hindi naman pwedeng tatambay ka na lang. Hindi eh.
ang gusto na natin, maging tayo sa harapan ng Panginoon. Amen ba? And for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be repaid for what has been done in the body, whether good or bad. And yan yung sinasabi ng Bible sa atin. And then yung explanation nga din ni Apostle Paul regarding na sa before and sa after ng mga good works, before salvation and after salvation. And ang tanong dito, ay sabi nga dito, the judgment seat of Christ does not determine whether we go to heaven or hell. Yung judgment seat, wala. Yan, ito sinasabi dito sa verse na to, yung judgment seat of Christ, hindi naman yan yung sinasabi na whether we mapupunta tayo in heaven or hell. Kasi settled na yun from the time na na-receive natin yung salvation ng Panginoon. At sinasabi dito, judgment of rewards. Diba? Na kapag humarap tayo sa Panginoon, sa judgment seat of Christ, diba, ano yung mga reward na makukuha natin? Kung kanong dito, did we spend our lives on things that have eternal consequence? Or did we spend our lives on things that are worthless? Kasi ito yun, yung whether good or bad, kasi sinasabi dito, hindi siya yung parang, yung literal lang na good or bad. At sinasabi dito, yung good, pang eternal, lasting. Yung bad dito, worthless. Walang kahulugan. Diba? Kaya tayo, i-evaluate natin yung mga pamumuhay natin lately. I'm spending our life, diba? Na talagang for eternity or worthless. Sabi nga dito, next slide. What is the spiritual passport we need to get into heaven? O sige, sino dito yung may mga passport na? Sino dito yung nagamit nyo na yung passport nyo, nakapunta na kayo ng abroad? Kasi alam nyo po ba, kapag kunwari, nag-travel kayo abroad, pag travel nyo abroad, tinatatakal po yun, nilalagyan ng stamp para malaman na, ito, ganito. Kasi ganun yung nangyari sa akin nung nagpunta kami ng Hong Kong sa kanang Macau. Dahil i-stamp yun, tapos hanggang pagbalik ko ng Philippines, i-stamp yun. Ayun yung proof na galing ka sa gantong bansa. Kaya ako sa mga nakapanood sa mga Senate hearing meeting, yan, di ba? Kaya natin-trace ngayon sila Alice Guo, yan, commercial, di ba? Dahil sa mga stamp ng passport nila. Yan, kasi ganun yun, may mga stamp kasi sa passport, nung malalaman ko saan ka galing. And ang question nga dito, what is the spiritual passport you need to get into heaven? And sabi nga, ang question, ano kaya yun nga, yung spiritual passport, ano kaya ang stamp, diba? Yung kailangan natin, diba? Para magkaroon tayo access sa langit, diba? Ano yung mga bagay na yun. And, kailangan ba natin, parang heart stamp ba siya ng kristal? Pag nakita yung passport natin, kunwari, humarap na tayo sa Panginoon, sa langit, punta tayo sa langit. Kunwari, pakita mo yung spiritual passport mo, kunwari lang ito ha. Diba? Tapos, ang papakita mo ba tatak dyan, yung, Christian ako. Catholic ako. May stamp na pagiging Katoliko, Christian. Yan ba yung kailangan? Diba? Sa next picture natin, yan yung example ng stamp ng, ng Catholic. Diba? Yan ba yung, kumbaga, requirement? Diba? Yan ba yung makikita sa mga passport natin? Hindi. Sabi nga dito, yan, paki-next po. Only a heart stamp forgiven will be welcomed into heaven. At yun mismo yung sinasabi ng Bible. The Bible has a word justified, which means to be declared righteous. Sabi dito, God justified us. Ito yung makikitang stamp sa atin. Ito yung itatatak na stamp sa atin. Diba? That you are forgiven, that we are forgiven. Diba? Yan yung stamp na itatatak sa atin. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-abroad, huwag kayo mag-alala. Yan, di ba? Kasi ito naman yung ini-aim din naman talaga natin stamp na ma-receive natin. And sabi nga din dito, yan, makikita yung next po sa verse na yan. Sabi dyan, may verse ako na lang sa Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun lang yung justification na. Next, sabi dito sa 1 John 5:13. Yeah, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God so that you will know that you have eternal life. Yung sinasabi dito na believe, yan, kasi lahat naman daw tayo pwede tayong maniwala. Kasi parang intellectual, yung parang ibang explanation ng mga tao pagdating sa belief. Pero hindi siya about sa belief. Kasi, totoo siya, pwede naman talaga tayong maniwala that is the Son of God, that he died and rose after 3 days. Diba? Pwede naman natin paniwalaan yun. Pero alam nyo, warning ha, sa ganito lang yung understanding pagdating sa belief. Next po, sabi dito, sa James 2:19, you believe that there is one God.
good. Even the demons believe that. And son, imagine niyo, kahit ang kaaway, kahit ang demonyo, naniwala din naman talaga siya. Diba? Pero gano'n din tayo, diba? Pwede naman tayo maniwala talaga eh. Pero kung yun lang ang understanding mo about sa belief na sinasabi nito, mali ka. Pag sabi nito, yung ibig sabihin ng belief is to trust in, to cling in, and to put your whole weight upon. Parang iba nga sinasabi, itapon mo na yung sarili mo, diba, sa Panginoon. And ang tanong dito, what stamp is on your spiritual passport? Ano yung stamp na nasa spiritual passport mo? Diba? Pag humarap tayo sa Panginoon. And lastly, huling-huli na, sabi, live without regrets. Yan, dito na po ako mag-end. Pa-next po. Yan, live without regrets. Kasi di ba parang lately, may mga laan tayo, may mga na-encounter tayo. And alam nyo, kapag tinawag tayo ng Panginoon, when He calls us home, ayaw niya matagpuan tayo ng full of regret. Di ba? Sana, parang ito yung laging mga, words natin, or place natin, or ng mga tao, di ba? Sana, siniran ko yung family ko. Sana, sinama ko yung anak ko magtumba. Sana, nung bata pa lang siya, nagkaroon na siya ng kumbaga nagkalaroon siya sa church, di ba? And if you come to the end of your life, ready to enter heaven and realize you have something undone, or kapag humarap ka sa langit, di ba? Sabi mo, ay, wait lang, may nakalimutan pa ako. Ay, may hindi pa ako natatapos. Ibang usapan yun. Di ba? And sabi, alam nyo, yung mga ganong salita na sana minahal ko mama ko, sana, kumbaga, yung naging maayos ako sa family ko. Nung last time sila sa Piñas, nagkaroon tayo yung parang gesture na, yung word nila nga doon na isang parent, tapos isang anak, tapos parang kung ano yung sasabihin ng nanay sa kanyang anak, ganun din, parang representative siya ng mga magulang, and yung anak naman doon, siya yung representative ng mga anak naman. Parang isang sinabi doon nung nanay na sabi niya doon, sorry anak kung wala ako doon sa time na nagkaroon ka ng award or honor sa school, hindi ako naka-attend. Parang grabe, uy ako doon. Kasi naalala ko, elementary, doon umattend naman si mama noon ng tawag dito, ng graduation ko. Kaso parang siyempre, bilang bata, may mga, parang loko ka sana, lumabas kayo kahit pa paano. Kasi naalala ko pa noon, fishball yung handa ko noon, kumain na kami sa labas. Fish ko lang, tapos uwi na, ganun. Tapos, come high school, doon na, siyempre, medyo, kumbaga, dami mo lang iniisip, ganun. Ayun, high school, papunta na akong graduation noon, nakasakay lang ako ng jeep. Tapos, umiiyak ako. Nakakaasar yun, kasi umiiyak ako sa jeep. Tapos, dito nakita ko yung mga kasamayan ko kasi sa jeep. Puro kasama nila mga magulang nila. Ako lang kasi nag-iisa dun sa jeep na wala akong kasama magulang. Tapos, yan yung nangyari. Tapos, from college naman, hindi wala ulit si mama. Tapos, umattend naman nun si Tito, kaya nga doon ko sobrang appreciate si Tito. Kaya alam nila rin sa'yo na gano'n yung naging experience ko nga during yung parang kabataan ko. Ganun. Parang kasi ako nun, sinabi nga, may mga times na gano'n, tapos yung anak naman, nagsalita naman siya, sorry sa mga times na sasagot kita, gano'n. Pero alam nyo ba, yung gesture na ginawa natin nung last Piñas, again, tama na yun. Enough na yun sana sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ko rin kayo, yan na, layaan kita, kumbaga rin yan, kumbaga ma-realize mo na, dyan na lang yun. Hindi na para mag-dwell pa tayo dun sa past, di ba? Hindi na para ibalikan natin yan, pati natin yan, tapos sumama ulit. Kasi, ito yung sinasabi sa atin, live without regrets. Sana mamuhay tayo na wala na tayong pinagsisisihan. Kung gusto mo, di ba, kung ayaw mong mamuhay talaga na wala na tayong pinagsisisihan, gawin mo na yung best na pwede mong gawin sa pamilya mo. Di ba? Kung yung best love na kaya mong i-showcase, ipakita sa family mo. Di ba? Ipakita mo na kung gaano mo kamahal yung family mo. Kasi again, di ba, short lang ang buhay. Hindi natin alam, di ba, kung hanggang kailan. Pero, nawa, di ba, talagang we make the best out of it. Kumbaga, yun yung pinakano na ibigay natin yung best natin sa family natin, sa Panginoon lang.
Kaya 'di ba sa mga mahal natin sa buhay, 'di ba nawa yan na yung ano natin, talagang, ibigay natin sa Panginoon and gawin natin sa mga pamilya na meron tayo. 'Di ba na hindi na tayo, sana ganito, sana ganyan, ganyan. Enough of those words, 'di ba? Eto tayo ngayon, 'di ba? Kaya ang tao ganito siya, eh, ganito sa ano, ewan ko lang kung tama ako sa psychology. Ang depression, kaya nagkakaroon ng tao ng depression dahil yan sa pagdadwell niya sa past. Ang tao naman, kaya siya nagkakaroon ng anxiety kasi iniisip niya yung future. Iniisip ka, ano mangyari, yan, ano mangyayari, na-stress ka, ganyan, ganyan. Yun yung anxiety. And ang happiness nga daw, you are living in the moment lang. Happiness lang, ganyan. Pero, yung joy, that is eternity. Diba? Long lasting. And I pray na yun talaga, yung mangyari sa atin, mag-grasp natin, di ba? Ma-receive natin yung eternity. Kasi yan yung bigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Na ito hindi naman talaga dapat eh, pero binigyan ng Panginoon sa atin yan. Ganyan ka-gracious ang Panginoon natin. Eh sabi dito sa Ephesians 5:15 to 17, be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Alamin natin ano bang kalooban ng Panginoon sa atin. Kalooban ba ng Panginoon sa atin, sa mga pamilya natin? Hindi, magsigawan kayo, mag-away-away kayo, magkagulo kayo dyan, di ba? Hindi. Magbahalan tayo, di ba? Ako, grabe, kung babalikan niyo ako sa dating Saira, hindi ako ganito kalabing. Di ba? Hindi ako, kumbaga yung term dati, lansalat ako. Di ba? Wala akong pakialam sa family ko dati. Kaya nga, ko, outgoer ako, lagi ako nasa labas eh. Kasi mabarkada ako, wala akong pakialam sa family ko. Pero ngayon, grabe, imagine mo, di ba, parang tutulak yan, kaya yan, minsan nagsasabi ako, mag-ano ka na kasi magsisimula tayo. Ganyan, kasi ganun talaga, anong kalooban ng Panginoon sa atin? And sabi sa Philippians 3:30 to 40, no, brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Diba? Looking forward to what lies ahead. I press on the reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Again, iwanan na natin yun. We must now live without regrets. Remember that there is a place called heaven. So my last question para sa bawat isa. In your journey to heaven, what will be your spiritual goal? Ang spiritual goal mo ba madala yung family ko? Ang spiritual goal mo ba ma-share yung family mo, yung mga classmates mo, yung mga katrabaho mo? Ito yung iwan ko sa inyong tanong sa gabi ito. What is your spiritual goal? Kaya ayun lang po, to God be the glory. Pray lang tayo.